pita sa ilalim. Ito. So ito tatanggalin ko na to kasi sucker na lang yan, wala naman siyang bunga. Saka yung may mga gantong dahon, medyo hindi na natin kailangan yan, matanda na yan. At mga sanga na to. So yun o, mga nasa ilalim ang hinog. Pero kung ito guys ay mapapa isang linggo ko bago pitasan, nakakatuwa tingnan. Kasi ang dami niya talagang hinog. So ang tanim natin dito ngayon sa aking farm ay siling Taiwan, siling panigang, ampalaya, sitaw, pechay, pipino, okra, at kamatis. Yan. Yan guys ang aking tanim dito ngayon. Ang napipitasan ko ay araw-araw ako nagpipitas dito ng gulay. Halos inaabot ako ng kalahating araw sa pag-harvest pa lang. Kasi ang naharvestan ko ay kamatis, ampalaya, talong, sili, ang pipino. Na-harvest na ako nun. Araw-araw guys yun, na-harvestan ko. Kasi ang control ko dito ang pagpitas. Kasi kami rin ang nagbebenta. So, hindi ako nagtatanim ng sobrang dami. Kumbaga sa mga talong, mga 500 puno, 500 punong kamatis, mga gayon lang guys. Saka sili. Kasi mahirap mag-abyad ng tanim pag sobrang dami. So ang target namin dito is market. And then kami yung mismo magbibigay sa mga consumer para mas mataas ang presyo. Kasi pag sa trader tayo nakarekta, hindi naman sa pag-ano ay talagang minsan binabarat ng trader. Yun, kaya yung ibang mga farmers nahihirapan makaangat. Kasi kung magtanim sila ay malawakan. So tayo, unti-unti lang, pero naibebenta natin ng magandang presyo. Tayo ang susunod, hindi yung trader. Tayo na rin ang nagdi-deliver sa palengke. So halos araw-araw sila umu-order sa akin ng gulay. Kaya nga yung aking umaga hanggang tanghali puro sa harvest lang nauubos. Kasi solo-solo lang din ako dito na gumagawa. So malaking bagay pag naka-plastic mulch yung iyong tanim. Yan. Hindi ka masyadong nagdadamo. Kasi pag walang plastic mulch yan, baka yung oras maubos lang sa pagdadamo. So yun ang ginagawa ko guys. So yung mga more than 100 days na mga tanim, so nilalagyan ko talaga ng plastic mulch. Kaya nila ito, tinamaan ng punggos oh. Yan. Tuyo yung kanyang katawan no. Okay lang yan mga kanyang ano, huwag lang yung lapnos talaga at yun ang napakahirap kontrolin. So yan naman, nakontrol na natin yan no? Gawa ng okay na ulit yung mga dahon niya, berde na ulit. And then kung mapapansin nyo guys, ito ay nakatali ito, matibay ito. Naka-cable tie yan. Naka-cable tie, hindi basta siya bibigay. May letting yan dyan sa ilalim. Yan guys. So pag tayo magtatanim, aralin muna natin. Huwag tayong tanim ng tanim. Huwag tayong gaya ng gaya. Kasi minsan
nagtanim tayo na mataas ang presyo, yan nalulugi. Kasi nga ang mindset natin mga farmers, pag mataas ang presyo saka sila nagtatanim. So tayo kabaligtaran, nagtatanim tayo pag sagad na sa presyo, sa baba. Pag sobrang baba ng presyo, it's time to plant. Diyan tayo, ganyan ginagawa natin. Kaya laging tinatamaan natin yung mataas na presyo. Kaya itong sili, nabawi ko ng puhunan dito within 3 weeks. Bawi na siya pagka-harvest. So ibig sabihin puro profit na itong pinipitas natin. Kakonti na yung ating ginagastos. Okay, so per months ngayon, baka sa December tumaas, pero tataas yan pag may bagyo. Wag naman sana tayo ang tamaan. Kaya namahal ang sili sa December gawa ng bagyo at tag-ulan. Pag hindi man nasira ng bagyo yung ating tanim, possible naman sirain naman ng lapnos kauulan. Kaya hindi madali magtanim ng sili. Masailan ito guys, lalo na pag tag-ulan. Kaya kung mapapansin nyo bakit ang mahal ng sili sa tuwing bare months. So gawa nga ng panahon, laban ay panahon. Pag bare months, andyan yung malalakas na bagyo, mga ulan, na nagiging dahilan kung bakit nagkakalapnos yung ating sili. Minsan talagang nakakaumay din na magpitas, lalo na pag maraming hinog. Yan, pag nangahinog yan ay talagang nakakaumay din, pero okay lang. Masaya tayo sa ating ginagawa. So ito na yung ating passion. Dito tayo nag-i-enjoy. Hindi nakakapagod bagay gusto mo yung ginagawa mo guys.